Dito naman po kay Senator Amy Marcos, later on, pwede po ninyong mapakinggan sa kanya pong pagpasok sa usaping ito, lumobo po ng katakot-takot. Ayon po kay Senadora Marcos, eto pong mga unprogrammed, no, na kung saan 2021 nasa 176 billion, 2022 mga kabombo, naging, or 2022 naging 251, kasama na po dyan yung mga COVID-19 vaccine procurement, yung mga healthcare workers incentives, at pagpasok po ng taong 2023 ay naging 251 billion. Abay lumobo, naging doble pa, triple mga kabombo, kasi from 251 billion na napunduhan, naging 807. Baka eto nga daw po mga hinahanap po nila na mga ghost project ay umpisa pa lamang, ghost na rin po talaga sila, kasi nga nakapasok or nasa listahan na po pala na ito po mga unprogrammed, ano po, na ang tangi po nga nakasabi lamang po dyan, mga government infrastructure project, pero yun pala, nadaan lamang sa mga unprogrammed or napangalanan lamang ng ibang titulo, ng iba po mga proyekto po dyan, pero yun na din po pala. Ito po mga hinahanap po nila mga kabombo. So kumbaga, ito po yung forma po ng insertion. O di naman po kaya may mga pangalan po dyan na kesyo sinasabing napupuntahan. Yun pala, wala naman pong kaugnayan. Narito pakinggan naman po ninyo. Ito po bahagi po ng pahayag ni Senator Amy Marcos with Senator Bato de la Rosa. Itong unprogrammed, lumobo ng katakot-takot. Alam natin yan. At noong 2021, nasa 176 billion. Noong 2022, naging 251. Pero kasama dyan yung COVID procurement ng vaccines. Kasama rin yan yung mga health workers incentives. Noong 2023, from 251, naging 807. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed na ang tanging nakasabi lamang, government infrastructure projects. Noong 2023, naging 807.16 billion. Walang listahan. Walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. 2024, naging 731.45. Mr. Chair, can I ask Senator Amy from the start, yung sabi mo, from COVID time, magkano? Yes. Bago mag-COVID 2021, 176. 176. Tapos nung 2022, nandyan, yung 2022 naging 251. Kasama na dyan yung mga bakuna, yung incentive sa mga health workers. Nung 2023, bakit naging 807? Nagsagutan na kayong dalawa. Yun. One follow-up question is allowed. Sorry. Yun lang, idadagdag ko na baka yung mga hinahanap nating ghost project, wala nga sa listahan ng Public Works, ang DBM naman ang dapat managot. Yan nga, Back to Senator De La Rosa, and you had 2 seconds. 2 seconds. Mr. Chair, yun lang sa akin na magkakaroon na naman tayo ng budget deliberation. I hope and pray na mabantayan natin itong unprogram dahil dito pala, sa unprogram, dito pala ay ghost project na ito. Sa GAA pa lang, ghost project na. How much more pagdating sa implementation? So, yun lang sa akin, Mr. Chair. Yan mga kabombo, ito pong palitan po ng pahayag ni na Senator Amy Marcos at maging ito pong si Senator Bato de la Rosa patungkol sa mga unprogrammed na kesyo napapalabas lamang po dyan taon-taon pero ito po pala ay forma din. Ano po na kunwari papalabasin na meron po mga ang galing magsingit tayo naisip natin, and habang pinapakinggan nga po natin at natutuklasan ito po mga ganito po nga kaganapan napapakunot na lamang yung noo po natin at napapabilib po tayo. How come na kumbagay ang galing nilang maglusot, ang galing po nilang manuktor, 'di ba? Kumbagay sa kahit na saan man po mga proyekto, kaganapan, departamento ng atin pong pamahalaan, kasi ang natutumbok po ngayon DPWH lang 'di ba? Yung mga flood control projects, yun pala para hindi po gaanong visible or para pag nagkaroon po siguro ng pag-check, 'di ba? Or pagsisiyasat ang atin pong mga otoridad, hindi po mismo doon yung matutumbok. Kumbaga, parang nailalagay pa rin po, unfortunately,
unfortunately sa iba pong mga kaganapan tulad na lamang neto pong COVID-19 vaccine procurement po natin and maging sa mga incentives na binibigay naman po under po ng atin po mga health worker